So ayan po, magandang hapon sa ating lahat, mga ka-adventure. At kakarating lang din namin intay galing kami ng bayan kasi bumili po kami ng skim coat. Kaya nag-alab lang si intay kasi maghuhugas ako. Bumili kami ng skim coat kasi lalagay niya daw yung yung mga gilid ng cove dito sa may cove light. Lalagyan niya ng skim coat kasi wala pa tapos naubusan na. Kaya ayun. So ngayon, gagawa po ako ng, asan na yung binili ko to eh? Nag-order po pala ako sa TikTok ng, ayan no, kasi di ba nasira, kinalawang na yung kawali namin. Ayan, kakarating lang nito kanina. Ayan, 200 plus. Ito. So dito ako magluluto. Tayo, ano nga to? Kanina, dumating. Magluluto po ako ng hindi kasi siya natuloy nung nakaraan. Kaya ngayon ko itutuloy. Magluluto ako ng butchi. Ayan, merienda. Meron tayo ditong cheese, asukal, mantika, food color, tapos sesame seed. Sesame. Mas masarap pag madami yung ganito. So, ayan po, doon po sa upload namin, sinundan po nito. Upload namin kaninang tanghali. Patungkol po doon sa nangyari sa Facebook na wala ni Intoy. Iba po yung case kapag YouTube po. Ang nawala po sa amin ay Facebook, hindi po siya YouTube. So magkaiba po yun sila. At sa mga nagko-comment na may pinaghihinalaan, wala po kaming pinaghihinalaan. Ayan, para lang po sa kalaman ng lahat. Wala po kaming sinisisi. Kung doon sa nangyari sa Facebook namin, wala po kaming sinisisi ni Intoy. At wala kaming pinaghihinalaan, wala po kaming dinadamay na ibang tao. Para lang po sa kaalaman ng lahat. Kasi yun ay hindi namin alam kung bakit siya na-suspend ng 180 days. At di po namin alam kung ma-retrieve pa siya, maibabalik pa siya. Kasi may mga nag-comment na may sinisisi daw tayo sa nangyari sa ating Facebook, sa Facebook mo. So para po sa kaalaman ng lahat, wala po kaming sinisisi o wala man kaming dinadamay po na kahit sino. At yung sa vlog naman po ni Dudong sa channel ni Kuya Buknoy ay sa kanila naman po yun, hindi naman po yun sa amin. So kung ano man po yung mga sinabi doon ni Dudong, iba po yun. Iba po yun dito sa amin. Paglilinaw lang po ito para doon sa mga nag-comment na ganun po yung isip para sa amin. So ayun po, maghugas lang tayo ng pinggan bago tayo magluto kasi parang walang nakakalat dito sa ating lababo. At malapit na din mag-merienda. So saglit lang naman lutuin yung butchi dito ba? Yung lulutuin natin ngayon. Si Intoy pala ay nag-i-skim. Alam, di ako makita. Si Intoy pala ay nag-i-skim. Mag-i-skim coat siya dito sa At naabutan din kami. Hindi na kami nakapag-vlog po doon sa bayan kasi naabutan kami ng ulan. At hindi na lang kami nag-vlog. So sabi namin ni Intoy, dito na lang. Yung update po pala doon sa siguro sa mga susunod na araw ay pupuntahan namin yung kung paano kami magkaroon dito ng tubig na sarili. Kung ano yung kailangan ng requirements para makabitan kami ng tubig. Kasi, totoo po talaga mahirap talaga kapag wala kang sariling metro ng tubig. Ayan, nag-iigib lang kami sa gripo. Balik-balik si Intoy, lalo na pagka ayan, may ginagawa dito sa bahay. Papunta ka pa dyan sa gripo para mag-igib. Kaso hindi po kami natuloy na pumunta doon kanina. Kasi, ayun nga po, inabutan kami ng ulan. Ayan, na natin.
Siguro kalahati lang nito kasi parang may isang ano siya, kalahating kilo, 500 grams yan. Tansyahin lang natin yung ano, yung dami. Ayan. Siguro okay na yan. Tapos, lagyan natin ng asukal. Lagayin ko ng asukal yung pinaglagyan natin ng ano. Yan, siguro dalawat kalahati. Kasi di ba po yung butch, hindi siya ganon katamis. Ayan, okay na yan. Tapos haluin natin. Yan, lagay ko lang dyan yung camera. Tapos lagyan natin ng food color. Magagawa ako ng may food color, tapos yung ano lang siya, yung walang kulay. Hatiin ko siguro to. So, lagyan ko muna siya ng tubig. Tansya. Tapos pag kulang pa, so kayo na lang bahala. Kung gusto nyo pong gumawa ng ganito, siguro lahat ko na lang gawing purple kasi para hindi na ako maghiwa-hiwalay nito. So, lagyan natin siya ng konti lang. Konting food color lang. May violet na siya. Nasobrahan ko siya sa tubig. Dagdagan ko na lang nito. Ayan, ganun yan para just in case na hindi mo yung wala kang saktong measurement ba. Habang gumagawa tayo dito, kinamay ko na at naghugas naman ako ng kamay. Ayan. Dumating na yung deliver. Dumating na yung ating washing at yung ref. Akala ko, aabot siya ng 1 week kasi yun yung sabi, 3 to 5 days daw. Pero kahapon pa lang pumunta kami doon. Andito na. Dumating na. So, ayan. Andun po sila. Binigay lang sa akin yung resibo. Si Intoy ay lumabas. Bumili ata ng soft drinks para dyan sa ating gumagawa. Toy, dumating na yung ref tsaka washing. Andyan? Oo, akala na. Andyan yung resibo sa gilid. Andyan o. Ayos ko lang to. So, ayun po, tinulungan na ni Intoy yung nag-deliver na buhatin yung at umuulan. Ayan, maalakas na naman ang ulan. So, ito yung ating cheese. Quick melt siya po. At ito yung ginamit ko para mas kadalasan ginagamit nila kapag gumagawa sila ng buchi. So, ganito yung paggawa niya. Kailangan mo siyang, ayan na sila. Kita ko po sa kabila. Ayan. Diba, medyo nabasa. Pero siguro sa carton lang naman po yun. Ito yung freebie ng washing. Ayan. Pero yung ref, naubusan na daw po siya ng freebies. Siya, laundry basket, yung freebie ng washing. Pero mo daw yan lang. Asan? May ballpen ka po?
Ganito po yung step. Kailangan nating mag-ano nito kasi ito yung lalagay nating palaman sa loob. Ito ay easy melt. So pagka kinain mo siya, hindi siya yung buo pa na cheese. First time kong gagawin to kaya sana hindi tayo mag-ano. Sa ganyan. Tapos hatiin natin sa gitna. Ayan. So isang ganto ang ilalagay natin. Tansyahin na lang po natin sa mga gagawa din dyan. Yan, tansyahin na lang po natin. Tapos, napanood ko din sa YouTube na ilalagay natin siya hindi pa mainit para hindi siya yung puputok. Hindi. So, i-press lang natin na ganyan. Yan. Bawasan ko, parang ang dami. Tapos, ilalagay natin siya sa gitna. Ayan. Yan. Tapos bilugin natin siya. Yan. Tapos i-ano natin siya sa sesame seed. Ayan. Ayan, tapos pagulong natin siya papagulong. Ayan, ganyan. So, meron na tayong butchi. Ganun lang po, ulit-ulit lang yung process, tsaka ano nyo lang, ulit-ulit lang hanggang sa magawa nyo lahat. So, ayan, meron na tayong isa. Mas ulit-ulit. So, ayan po lahat yung nagawa natin. At prituhin na natin para matikman. Ayan. Sakto yung sakto yung sesame seed. Ayan. Habang hindi pa ganun kainit yung mantika, pwede na natin siyang ilagay. Para habang umiinit, naluluto na din. So, isa-isa. Tapos yung apoy niya, hindi malakas. Kaya ginamit ko na po yung bagong bili kong kawali. Di pantay-pantay yung size niya. Ayun na si Intoy. Naamoy mo ba? Wala po namang usok. Kaya akala ko lumapit ka kasi naamoy mo. So ayan na po siya. Piniprito na natin. Tapos ayan, dumating na pala. Nabanggit na namin na dumating na siya kanina yung rep tsaka yung washing. Ayan. Gusto ulit namin Intoy magpasalamat kay Tita G, ay Ate G ng USA at kay Ate Gigi din ng USA. Yes. Thank you so much po. At ayan, nakabox naman siya so hindi naman nabasa yung loob, no? Oo, tsaka hindi naman po siya makakasagabal yan dahil naka-tiles na doon. Yes. So, Hindi na magagalaw. hindi siya magagalaw-galaw. Ay, hawakan mo nga tayo kung hawak mo lang. Hawakan mo ito kasi may anak mo. Baka mamaya. Hinaan ko lang yung So, ayun, apoy. merienda. At mamaya-maya ay gagawa kasi ako doon sa skim coat ko yung yung Kublite, yung Hardeflex. Dahan-dahan lang talaga yung apoy kasi parang ang bilis maluto ng sesame. First time kong gumawa nito. Ayun ka lang. Gustuhan mo kaya ito? Siyempre naman. Di ba kasi yung sa Chowking ang sarap na tay? Sana hindi siya magpumutok. Kasi yun yung nakita ko dun sa Ang dyan? ko. Mahina lang yung apoy niya. Ganun. Yan, mamamatay yung apoy. Kasya ba ito? Ilagay ko na ditong iba. Kasya naman siguro.
And malaki yung kawali na nabili ko. At nabili ko kasi siya naka-sale. Kaya nasa 200 plus lang. Pero yung price niya talaga, nasa 800 pesos kapag hindi naka-sale. So, di ba? Mura. Nakamura tayo. Yan yun lahat. May malaki. Hindi ko natansya. Unang ano yan, no? Unang bilog. Una, Sabi ko na, pinakauna ito. yung malaki. Sana lang hindi Nakita mo tayo. Medyo madilim. Wala. Wait lang. Ano ko yung camera. Lahat to may cheese to. Lahat? Kasi sayang kung may kumukusin na ay Oh, kasi magkano yung customer mo yan pagka walang cheese mo, iba? Yung bibili na. Ayun, hindi naman siya basta wag lang siguro i-over na prito. Kasi pag nasobrahan baka siya Bakit pag pumutok, ano naman? maglalabas yung cheese. Hindi okay. siya parang, alam mo yung kinakain natin na butchi na yung masarap talaga siya kainin kapag Nasa loob talaga yung cheese. Pero ang ganda ng ng hindi fail yung unang best na. Alam mo ba tayo, di ba, dati? Pag gumagawa ako ng mga pagkain natin na first time kong gagawin. Laging fail. No? Hindi nakukuha yung tamang Pag first paggawa. attempt, yes. Pero sana ito siya, nakuha natin. So, ayun, ito na po siya. Ayan. Yung iba yung iba silabasan yung cheese. Ayan, tapos para siyang na-deform. Ayan. Pero okay naman. Tapos medyo mainit pa. Pinalamig ko lang ng konti. Ayan si Intoy. Si Kenzo kumakain na. Anong lasa? Ayan si Ate Pati. Tay, kain ka muna. Dali na. Merienda muna tayo. Later na yan. Ayan. Ito na yung dumating. Ayan. Hindi muna natin tanggalin dyan. Dito ko nilagay. Ayan, kain po tayo. Bang. Iba ganyan ang mukbang. Ay! Try natin siya. Maghugas ka muna ng kamay. Hindi lang ako naman kakalo. Ayan lang. Init pa? Sakto. Ano nga? Kain po tayo. Sarap ah. Palaman niya. Init. Sarap. Sarap. Init. Mainit niya eh. Sarap eh. Kaya po tayo. Ano po? Fail yung shape niya, pero yung lasa. Kasi hindi siya as in nabilog, oh. Para siyang nayupi.
Todo lang. Hmm? Harap. Napanood mo na naman ito sa mukbang sigurado. Kasi yung pagmuya. Ayun daw ba? Sarap. Parang nakakapagod siyang nguyain kasi di ba pag malagkit, ang glutinous, parang chewy talaga siya. Try niyo po ang gawin to. Ayan, para wag na kayong bumili kasi madali lang naman siya gawin pero kailangan lang talaga magtiyaga kapag yung nagbibilog ka tapos maglalagay ka ng palaman. Pero sulit naman kasi tilapia. Pinaglalako ng tilapia. Patayin ko na to. Kaya doon ako sa loob eh. Mahagad daw. Yan yung pinakauna. Yun yung pinakauna kong ginawa. Ang laki. Okay. Pero buti na lang hindi siya yung pumutok kagaya ng iba.